marami pang ibang mga merch natin dyan. May karapatan akong protektahan ang aking buhay para hindi ako magorgor ng mga bangag. Hindi nila ako na-cite in contempt kasi alam nila wala silang jurisdiction sa akin. Ganun lang kasimple. Okay? Pero ngayon, dahil nga dinawit na naman ang aking pangalan, eh syempre, talagang alindog ko, kumakabog-kabog sa banga. Alright? Kumakabog-kabog sa banga. Kaya talagang, dahil sa sobrang gigil naman, syempre kahit naman sino, di ba, na kakampi ni bangag, manggigigil talaga kay Maharlika, kay Harry Roque, yung ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. Di ba? Ngiwi-ngiwi, bangag-bangag. So, manggigigil ka talaga. Lalo na kung sinasamba mo yung addictus na si Marcos Jr. Okay? Sabi ni Abdul, Talim, thanks to Miss Pebbles. Alam mo, hindi ko kasi during the event, anong vlog namin kanina, paano daw ako maging kaibigan? Nino? Okay? Sino nagsabi paano ako maging kaibigan? Alright? Tignan natin to. Okay. Ngayon, tignan ko muna itong mga kasi pinupuri. Okay, tignan. Sinong pa ang salaysay? Alright. Okay. So, natutuwa yung mga kampo ni Lisa at ni mga bangag. Dahil sa sinong pa ang salaysay ni Pebbles. Alam nyo, kayong mga si Crisette, friends kami may group kami. Hi Crisette, how are you my beautiful baby girl? Little sister na lang kasi mas bata yan sa akin. Kung si Sas pa lang baby girl, so siya ay little sister. Alright, naman pag mga magaganda, dapat yan sinisister. Okay, mga alindog na katulad ko. Okay, so ngayon, mga kababayan, yan na nga, dinidiin na nga, ito na nga, tinitwist na ng mainstream media ang sinumpaang salaysay ng isang vlogger na kakilala ko. Kung pupuruhan ako ng pupuruhan, di ba, Mother Pebbles, magkakapuruhan kami. Okay? Pero gusto lang ipaunawa sa inyo, talagang sabi ng News 5, sa isang sworn affidavit, inilahad ng vlogger na si Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Harry Roque umano ang mastermind sa likod ng viral na polvoron video na inedit para magmukhang gumagamit ng illegal na polvoron si President Bongbong Marcos. Si Harry Roque hindi marunong mag-edit. Okay? Nagpapaturo pa nga yan. Nasa Netherlands kami. Hindi nga marunong yan mag-StreamYard. Okay? So, Mother Pebbles, aminin mo na kasi na inutusan ka ni Lisa Tanas. Okay? Aminin mo na ng bonggang-bongga. Hindi marunong si Harry Roque. Bakit ka naman ganyan? Huwag ganon. Okay? Tapos sabi ng kasi nitong ng media, although opinion mo yun, sabi ng mainstream, ayon kay Cunanan nagkaroon ng private dinner ang ilang pro Duterte vloggers at personalities matapos ang mahisog rally sa Hong Kong July 24. Totoo naman yun. Okay? Ngayon, ayon kay Cunanan, ayan, sa naturang pagtitipon, sinabi umano ni Roque na nakakatanggap sa pagtitipon, sinabi umano ni Roque na nakatanggap siya ng isang screenshot kung saan makikita umanong gumagamit ang pagulo ng polvoron. Ako yung nag-send kay Harry Roque. Okay, ito lang ang gusto ko. Alam nyo, sa dami kong nakakausap, kahit mga kaibigan, alam nila yan. Pag mga sensitibong bagay, I don't trust anybody, anyone. Kaya di ba, Mother, tinatanong mo ko, palangga, di ba? Ito magkatapatan lang tayo, Mother, hindi tayo magkaaway. Katotohanan lang. Pag tinatanong mo ko sino yung source ko, anong meron ako, hindi ko binibigay sa'yo, which is sinabi mo naman yan. How much more kung binigay ko, di, kawawa naman yung aking mga puting ahas. Baka mapahamak mo at mapatay sila. O, magurgur sila. So, kahit sino, kahit si Harry, kahit sino pang, kay si Hoda, kahit yung mga kaibigan kong nakakasama ko, you know, sa pang-araw, sa travel and everything, lagi kong sinasabi sa kanila, I'm sorry. Hindi ko pwedeng sabihin ang importanteng bagay sa inyo dahil ayokong mapahamak ang aking mga puting ahas. Kasi hindi ko alam, baka awayin nyo ako later. Which is true enough. Okay? Kasi ako pinagkakatiwalaan ako ng mga puting ahas.
Kaya Mother, nung tinatanong mo ko palang ganito, ganon, bakit, di ba sinabi ni Mother Pebbles kanina, nagtataka siya, bakit ako, may aron na akong hawak, pero siya wala pa. Tama ba ako? Sinabi niya kanina, bakit kami daw may mga hawak na about sa video, about sa pulburon, pero wala siya. Kasi in-entrust yun sa akin ng puting ahas. At hindi ko pwedeng i-share kahit kani-kanino yon. Kasi nagkaroon ng premiere night. Okay? Nagkaroon ng premiere night. So tama yun, hindi ko pwedeng sabihin kahit kay Hari, kahit kanino. Ayokong magurgur ang, you know, ang, what you call it? Ang ating mga puting ahas. Ngayon, mga kababayan, kaya may totoo din sa sinabi ni Pebbles. Alright? May totoo din sa sinabi ni Pebbles doon na wala siyang alam, wala pa siya talagang video. Kasi ayokong i-share. Kasi ang grand plan ko talaga na ipalabas ko ng premiere night. Okay? So ngayon, even nga dito sa mga kaso ko na ibinato sa akin ng mga bangag at nire-require nila, gusto nila mag-discovery, sinusubukan nilang i-dismiss ang aking anti-stop para malaman nila kung sino ang mga ang aking mga puting ahas. Ano ang sabi ko sa lawyer ko? Unang-una, nag-apply kami ng protective order. Napoprotektahan namin, may batas naman sa California, napoprotektahan ko pala yung aking mga puting ahas. And even sinabi ko sa lawyer ko, honestly, I cannot give you names because I don't really know them. The only I got, sabi ko, ay yung mga information na binibigay sa akin, doon ako dumidepende sa mga information, sa mga dokumento. Hindi ko kailangan itanong ang pangalan nila, address nila o phone number. At lahat yan ang nakalagay puting ahas. Alright? So ngayon, mga kababayan, balik tayo dito sa, well, very simple lang, kaya hindi ako na-contempt. Alam ng mga hangal, dyan sa Congress, yang si Akop, si Abante lahat, na wala silang jurisdiction sa akin. The only thing na pwede nilang gawin sa akin, ipagurgur ako. Okay? Yun. Ngayon, huwag kayong magdiwang. Imagine ninyo, kayong mga mainstream media, katawa-tawa kayo. Pinaniwalaan nyo si Talakera. Yes, kaibigan ko si Pebbles. Pero paano mo papaniwalaan si Pebbles? Okay? Tinanong, ulit-ulitin natin, na ginawa siyang forensic expert na ngayon. Hindi siya nag-aral. Patungkol sa hindi siya bihasa, tungkol sa pag-check nitong mga, pag-examine ng mga, ng mga video. Yan ang katotohanan. To ngayon sinabi nyo, siya ay, lahat ng news, copy-paste lang sila, di ba? Puro copy-paste. Tignan natin. Basahin ko lang to. Ano to sabi ni Talakera? Isa-isahin natin at pasisinungalingan natin yung kanyang sinabi. Alright? Ito ba yun? Okay, I have to, kailangan ko kasing, asan ito? Okay. Wait a minute. Alright? So, sinumpaang salaysay. Ayan. Sikat ngayon ang sinumpaang salaysay. Ipakalat pa uli natin. Ayan, vlogger, ibinuking si Rocky na nasa likod ng pagkakalat ng pulburon video. Kung titignan ninyo ang narrative ni Pebbles, okay? Kung tama yung pagkaalala ko, na sinabi niya na may pinakita na picture, okay, si Hari, tas meron daw akong sinend sa kanyang picture. Okay? Yes, sinindan ko siya ng picture. Picture lang na naka-green. Screenshot yon sa video. Kasi ayokong pag nirelease ko kahit kanino, kahit kay Hari, ay magkalat ang video. Wala nang thrill. Wala nang thrill, wala nang saysay. Kaya nga pinalabas ko yun doon mismo sa event ko sa Long Beach, California. So ngayon, ang nakakatawa dito, ibinuking daw si Rocky ni Pebbles. Ang sabi nga niya sa kanyang, ang sinabi nga niya sa kanyang sinumpang salaysay, o na number 9 na binasa namin,
ni Harry Roque. Siguro naman nakakaintindi kayo Tagalog, ano? Sabi niya, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmulan ng Polvoron video at ang siyang nagpakalat dito sa publiko upang sirain ang kredibilidad ng Pangulo. Nakita nyo, ako ang nagpakalat. At sinabi niya na sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwala. Diba? Ibig sabihin, personal opinion niya yon. Personal judgment niya. Yung kanyang sariling pananaw. Hindi, wala siyang personal knowledge. Kasi, ang sabi nga niya, sinindan ko siya ng picture. Okay? Tapos, may kinukwento siya, tungkol kay Harry, pero hindi niya mapapatunayan sa korte. Nabanggit na rin ni Spokes Harry kanina. So, ngayon basahin natin yung number 1. Okay? Ang sabi ni Pebbles, ako si Vicente Bengcalo Pebbles Cunanan, na nasa hustong gulang. Okay, Pilipino. Number 1. Ang sinumpaang salaysay na ito ay nagsisilbing detalyadong paglalahad ng aking mga naging personal na obserbasyon kaugnay sa kumakalat na umano'y video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan makikita ang isang taong kahawig ni PBBM ay hinihinilaang gumamit ng illegal na droga o cocaine. Ang video na ito ay tinagurian ngayon ng publikong Polvoron video. Unang-una, Mother Pebbles, kaya ka nga nagsalita. Naalala mo, nagsalita tayong 2 August, nag-away pa kayo ni Taning. At inilabas mo mismo ang audio ni Lisa Tanas. Galit-galit ka kay Lisa Tanas, ako din, na pinagbintangan ka ni Amy. Remember this story? Nag-vlog pa kami ilang beses. Okay? Nasabi ko, ito, balikan natin ang kwento ha. Ito, mga palangga. Naalala ko ang kwento. Nung si Magbangag ay naupo, naawa ako kay Mother Pebbles kasi jobless siya. Okay? Narinig nyo na to. Ngayon, bilang isang tumulong, okay, hindi siya in-appoint o hindi siya binigyan ng trabaho ni Bangag at ni Lisa Tanas. Di ba? Pinaboran si Taning. Nag-away pa sila. Kaya ako kinampihan si Mother Pebbles. Kasi inapi siya ni Taning. At kinampihan ni Lisa si Taning. Okay? So, ganun ang kwento, di ba? So, ngayon, si Pebbles gusto nang magwakak-wakak. Gusto niyang magsalita. Laban kay Lisa Tanas, laban kay Taning. Ano ang ginawa ko? Mother, Mother, alam mo to, huwag ka munang magsalita. Baka naman, parang, kasi ayokong magsalita laban kay Bangag. Ano ang ginawa ko? Binayber ko si Amy Marcos. Manang, magsasalita si Pebbles laban kay BBM, kay Bangag. Okay. Wala pa, kahit balikan yung mga vlog ko, wala pa akong sinasabi nun kung anong sasabihin ni Pebbles. Alam mo to, Mother, ano ang sabi ni Amy Marcos? Ano yun, Maharlika? Yung tungkol sa shab-shab na pinabibili ni Lisa Tanas? Nabalikan nyo? Nasundan nyo? 2022 ito. Okay? 2022 ito. So, itong sinasabi mo, Mother, sa sinumpang salaysay mo, alam mo na adik si Bangag. Alam mo na addictus benedictus. Alright? At, pinakiusap ko kay Amy Marcos na ikaw ay bigyan ng trabaho. Ang sabi ko pa nga, di ba? I wish na retrieve ko. May mga libo-libo kasi ang aking mga screen. Los Biminda Garces, thank you. Mga screenshot, Pinakiusap kita kay Amy Marcos, di ba, nagpa-thank you ka pa nga din sa akin, naka-live naman tayo. Nabigyan ka ng trabaho para hindi kayo mag-away-away dahil ayokong masira si Bangag. Yun ang katotohanan. So, kaya kahit anong gawin mong sinumpang sa kayong mga media, di ba, talagang kayo ay coordinated. Imagine mo, yung mga pasabog ko patungkol sa smuggling, sa kidnapping, yan sa Polvoronic, na ako ayaw niyong kunin. Pero bakit ngayon, dahil si Pebbles ay bumaliktad na, sa mga bagag kinukuha nyo, ang question, tigma magkano kayo? Bakit kayo ay coordinated, di ba? Corroborated, collaborated, whatever, anuman ang tawag dyan. Now, darling, number 2, sabi niya, noong July 7, pagkatapos ng nangyaring maisog rally sa Hong Kong, ako ay naimbitahan na dumalo sa isang pribadong dinner
kasama ng mga iba pang pro-Duterte vloggers at personalities. Kabilang sa mga dumalo sa hapunan na iyon ay sina former presidential spokesperson Harry Roque, Attorney Vic Rodriguez, Glenn Chong, Trixie Cruz, Lorraine Badoy, Sasot, Joey, Tio Moreno. Nag-uusap tayo, mother. Kinukwento mo sa akin lahat ng mga nag-uusap, ganyan-ganyan. Anak, na-late nga ako, sabi mo, ganyan-ganyan. Ako naman, wala naman akong pakialam kung anong pinag-uusapan naman kasi hindi ko naman ugali na lahat. Alamin ko kung may dumadating sa akin na information, dumarating lang ang informasyon. Ngayon, yung tungkol sa maisog, magpakatotoo tayo. Hindi ako nanunumbat. Kaya lang nabanggit yung pangalan. Ako ang nag-initiate para po makasama si Mother Pebbles, si Maui, at saka si Agent Morales, isa pang palangga na, wala naman. Okay? Ako ang nag-initiate. Naglabas ako ng pera. Pero ito gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi ito humingi ang mga taong ito sa akin. Yan ang totoo. Hindi sila humingi. Gusto ko kasi maging part sila ng event. So what I did, okay, nakipag-usap ako, andun din si Joey, kasama yan sa usapan, kasama yan doon. Si Joey, yung isa pa naming kaibigan, 'di ba? Nasabi namin pagtulong-tulungan natin. So nagbigay ako ng pera. Nagbigay ako ng pakimkim, yung iba, yung nakita nyo yung inano ko, nilabas kong screenshot, tigpa 5K sila. Okay? Sinabi din ni Agent Morales, nagbigay din ako, hindi lang natuloy si Agent Morales. Kasi nga, in my own capacity, hindi ito bayad sa mga pagkatao nila. I am helping them as a friend, as parehong kaming pinaglalaban. So, hindi totoo mainstream media, yung sinasabi ni Pebbles na yung nagbigay ng pagtulong sa kanya, Tricom, okay, mga traidor, hindi totoo. Gusto mo maglabasan na naman tayo? Diyos ko po, ayoko na nga maglabasan. Maglabasan na naman tayo ng airfare at saka ng mga hotel. Alright? Kasi nag-transfer din ako ng pera doon sa isa namin para sa fare nila. Hindi na nga lang sa pangalan ng mga individual doon sa kumuha ng ticket. Alright? So, yun. So, yung Hong Kong event na yun, hindi po talaga invited si Pebbles doon. Hindi rin invited si Maui doon. Hindi rin invited si Agent Morales doon. I invited them. Kasi sabi ko naman, kahit sino naman doon, welcome. So let's share. Magtulungan tayo sa pamasahe. So yun ang kwentong yun. Alright? Grabe, Minsan ikaw, maharlika, huwag ka nang tumulong. Kinausap yung sarili. Huwag ka nang epal. O lahat gusto mo, ganyan. Anyway. Number 3. Sabi dito, nung gabing ito, sinabi ni Atty. Roque na siya ay nakatanggap, okay? Ayun, nakatanggap mula sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita ni si PBBM na gumagamit ng pulburon, okay? Bagaman, sabi niya, hindi niya na ipakita sa amin ang litrato noong gabing iyon, nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagpapakalat ng video sa publiko. Ayon sa aking rekoleksyon, meron na ngang naging usapan na isang foreign influencer o vlogger ang dapat mag-post o panggalingan ng video para magmukhang mas kapanipaniwala upang maiwasan anumang posibleng pananagutan mula sa gobyerno ng ating bansa. Okay, balikan natin. Ang sabi ni Pebbles, bagaman ang sabi niya mula sa ang sabi daw ni Harry na ay nakatanggap siya sa kamag-anak ng isang politiko ng isang screenshot ng video kung saan makikita si PBBM na gumagamit ng pulbala, bagaban hindi niya naipakita sa amin. How come napapaniwalaan ng media na hindi nga nagpakita si Harry ng video o litrato? Kahit sino pwede magsalita. Kahit sino pwede magsabi, ako pinadalan ako ng ganito. 'Di ba? Para maiiwas mo yung tao. So walang nakita si Pebbles na picture o video from Harry Roque. Sino ang nagpadala kay Harry? Ako. Ano ang sabi ko kay Harry? Tama naman to. Nagaling ito, okay? Anong sabi ko dito? Nagaling ito sa kamag-anak ng isang politiko. Tama yung information. Okay? Pero,
mga palangga, di si Harry. Wala nga, sabi nga dito, hindi daw nagpakita si Harry. Paano si Harry? Anyway, pero sabi nga ni Harry, good thing magagamit niya ito sa kanyang asylum application. Okay, sabi ni Pebbles, bukod pa rito, nung nagkaroon ng isang photo session, nung parehong gabing yon, kami ay gumawa ng kapansin-pansing hand gesture. Isang baliktad na V sign. Kung matatandaan, naging simbolo ni PBBM ang letrang V. Noong siya ay nangangampanya bilang presidente. Kung kaya naman, alam ko na ang hand gesture na ito ay direktang tumutukoy kay PBBM. Kalakip ng sinumpang salaysay na ito na tinutukoy kong litrato na kinunan noong private dinner. Okay? Yan, annex niya. Ngunit hindi sa mga... Okay, 4, 5. Ngunit higit sa mga ito, ang labis ko ding natatandaan nung gabing yun ay nang sabihin ni Atty. Harry Roque na magaling ako magpabagsak ng gobyerno. Okay. Pag sinabi ba ni Harry, magaling akong gumurgor ng tao, tapos hindi naman siya gumurgor, may kaso ba yon? Nagpabagsak ba si Harry ng gobyerno? Okay? Kung totoo itong statement na ito, which is pinabulaanan ni Spokes Harry, at kung babagsak man si Bangag dahil sa kanyang polboronic, yun. Di ba? Pag sinabi ko bang magaling ako tumugis ng mga bangag, wala naman akong tinugis na mga bangag. Ano yun? Hearsay yun. Okay? Mga hearsay lang. Alright? Well, sabi niya, kanyang sinumpaan, sinabi daw to ni Harry. Ngayon, mga kababayan, nakakatawa lang talaga. Okay, noong July 20, sa isa pang maisog rally na ginanap naman sa Vancouver, Canada, ipinakita ni Atty. Harry sa publiko ang unang pagkakataon ang polvoron video. Picture lang yon. Di umano ni PBBM. Nangyari ito sa isang araw bago ang pangatlong State of the Nation address. Kasi sabi ko kay Harry, pagpunta mo ng Canada, patikimin mo ang aking mga palangga doon. 'Di ba? Parang sneak preview. Yun. Ngayon, ang sabi ni Pebbles, sa aking pagkakaalam, isa sa mga dumalo sa rally na iyon sa Vancouver ay ang DDS vlogger na si Maharlika, na tila alam na ang laman ng video na pinakita kay Atty. Harry bago man ito ilahad sa publiko. Mother, bagsak ka na talaga dito. Ulitin ko. 'Di ba, Sandra, diyan sa Canada? Okay? Hindi ako pumunta sa Vancouver. Ang pumunta si Atty. Glenn Chong at si Spokes Harry. So dito pa lang sobrang nuknukan na ng sinungaling. Magkano ba, Mother, ang pinangako sa ni Lisa Tanas? 'Di ba? Naintindihan ko na nangangailangan pa, pero hindi sa ganito. 'Di ba? You promised me na hindi mo ko babanggain, hindi ka magsasalta laban sa akin kasi nirerespeto mo yung pagiging kaibigan natin. Ako din, hindi rin ako nagsalita kasi nirerespeto kita kahit bumaliktad ka kasi sabi ko, desisyon mo yan. At ang sabi mo pa nga sa akin noon, wala kang nahita sa pagsuporta sa mga Duterte. 'Di ba? Kinasuhan ka. 'di ba? May kaso ka. Inilapit pa kita sa isa nating kaibigang abogado. Na-dismiss yung case mo. Okay? Buti naman, yung tumulong sa'yo, hindi mo pa kinakagat yung braso. I hope not. Sobra naman yun pag kinagat mo pa yung braso ng taong tumulong sa'yo. Ngayon, sinabi mo sa akin noon, ito'y totoo lamang. Wala, dinawit mo ako. I have to speak up. Na sinasabi mo sa akin na walang mangyayari, palaban tayo ng laban sa mga Duterte kay Sara, 'di ba? Pero hindi naman tayo tinutulungan pag oras ng kagipitan. Ano ang sabi ko sa iyo? Mother, ako naman hindi ako nag-i-expect ng tulong galing sa mga Duterte. Dahil hindi naman nila ako sinabihan na Maharlika, ipaglaban mo kami. Yun lang ang pagkakaiba natin. Hindi ako nag-i-expect ng tulong kay Inday Sara, kay Pangulong Duterte, na kapag ako ay na-trouble, ay sasagipin nila ako. Lumaban ako eh. 'Di ba, Mother? Witness pa nga kita sa case ko kay Bacudio. Ikaw ang witness ko and I'm grateful. Buti nga, case dismissed. Kung nagkataon na kung hindi na dismiss ang case, baka bumaliktad ka rin doon sa iyong pagiging witness. Totoo po yun.
Kahit i-google nyo, Bacudio versus Contreras. Abel Bacudio versus Claire Contreras, i-google nyo. Nandyan, available yan public. Si Pebbles ang aking, Vicente Cunanan ang aking witness. It's good thing, mabait ang langit, mabait ang Diyos. First case, dismissed with prejudice. Kaya hindi na pwedeng bumaliktad si Pebbles doon sa kanyang testimonial kasi dismissed na ang kaso. Alright? And I appreciate you, mother, sa pagtestimonya. Kasi noon, syempre, for emotion tayo at ako naman ang emotion ko hindi nagbago. Pero sinabi mo sa akin yon na hindi ka tinutulungan ng Duterte. Ang sinabi ko naman, ba't naman tayo tutulungan? Ang dami na nga nilang problema. Kinakasuhan, ginigipit na nga sila. Ako may pagmamalaki ko sa mga Duterte at sa lahat ng sinuportahan ko kahit kay Bangag sa inyong lahat. Kung kaya ko ang mga problemang tinahak ko, dahil hindi ko naman sinabi kay Pangulong Duterte, oy, PRRD ha, ipaglaban ko kayo. Pag nagutom ako, bigyan niyo ako ng pera ha. Pag ako kinasuhan ha, iligtas niyo ako, bigyan niyo ako ng pang-abogado. Di ba? Pinili ko tong landas na ito. So lumaban ako. Hanggat kaya ko, alam mo yan, mother, nilalabanan ko yung mga dating kalaban natin na ngayon ay kumampi ka na. Alright? Ngayon, okay, ngayon mga palangga, ano sabi ni Mother Dear? Noong July 20, sa Maisog Rally, naginanap naman sa Vancouver, Canada, wala ako doon. Ito palang fake na to. This is really fake information. Okay, sabi niya, 7 sa pagkakaalam, isa sa mga dumalo, ayun, si Vlog Maharlika daw, oh my God, are you fucking kidding me, darling? Ayan, tila alam na ang laman ng video na ipinakita ni Attorney Harry Roque bago pa man ito ilantad sa publiko. Alam ko talaga, sa akin yun unang sinend. So definitely, bago i-play yung video, alam ko na. Oh my God. Ngayon, ito lang ha. Sabi dito, at nagpadala pa sa akin ng mensahe si Marlica kung saan hinikayat niya akong sakyan ng lalabas na video na umano'y nagpapakita kay Pangulong Marcos. Mother, ilabas mo nga yung screenshot kung sinabi kong sakyan. Kasi hindi ako gumagamit ng word na sakyan. Maaring siguro, hindi ko na matandaan, maaring siguro ang sinabi ko, i-share mo na lang, but I don't use the word sakyan mo na lang. Hindi ako masyado nagsasalta ng ganyan. I don't know, kung narinig nyo ba ako, nasakyan na lang natin, ganyan. Bira ako magsalta ng ganyan, depende siguro sa konteksto. So, screenshot mo lahat ng conversation natin, I challenge you. Okay?